Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pagkagising nga po sa umaga ay syempre kailangan nga pong uminom ng tubig. Eto nga po palagi ang sinasabi sa amin ni mama at papa, kaya nakasanayan na nga po namin itong palagi ni kuya. Tara na nga at mag-almusal na nga po tayo. Siomay po pala, ito pong inaalmusal namin. Isang supot na siomay po pala, ito pong binili ni mama. Pero nagluto nga lang po siya ng sakto sa almusal namin. Hindi nga po kumpleto ang siomay kapag po walang sausawang toyo at kalamansi. Eto po kasi ang the best na sausawan ng siomay. Mas masarap nga din po ito kung meron po sana yung fried garlic. Kaya lang wala naman po kami nun, kaya okay na lang din po ako sa toyo mansi. Beef flavor po pala itong siomay na kinakain ko. Masarap nga din po siya mga kalabs. Pero mas gusto ko nga po yung lasa ng pork. Siya nga po pala mga kalabs. Happy Valentine's Day po sa ating lahat. Ano ba yan? At muntik ko pa nga po kayong makalimutan na batiin mga kalabs. Sana masaya po lagi ang mga puso ninyo. Eto na nga at malapit na nga din po akong matapos. Medyo nabitin pa nga po ako sa siomay. Eto nga at last bite ko na po ito mga kalabs. Pero kailangang isawsaw po natin ito ng bongga sa toyo mansi. Sabi nga po ni mama ay marami pa naman daw po mga kalabs. Eh di mapaparami na naman po ako ng siomay pag uwi. At syempre pagkatapos kumain ay iinom na naman po dapat ng tubig. Para nga po bumaba yung mga kinain. Hay, kaaga-aga ay nabubusog na naman po tayo. Thank you po, Lord! At pagkatapos ko na nga pong nagbihis mga kalabs ay paalis na nga din po ako sa bahay. Ganun nga po ulit, patatawilin na naman po ako ni mama. Nagkatay po pala ng baboy yung lolo ko. Nagtanong na nga po siya dati sa kanila mama at papa kung kukuha nga po sila. Kaya umorder nga po sila mama at papa ng 2 kilong laman. At saktong-sakto nga din po mga kalabs, nandito rin si mama. Isang baboy lang po pala ang kinatay nila. At nagsimula na nga din pong naghiwa-hiwa si Tito para po sa mga orders. Habang hinihiwa nga po ni Tito yung pata ng baboy, ay tinanong naman po ni mama kay Lolo kung magkano po yung 1 kilo nito. At nung nasabi na nga po ni Lolo, ay naisip nga po ni mama na ito na lang po ang kukunin niya, wag na daw po yung laman. Gusto daw po kasing magluto ni mama ng patapim. Akala nga po ni mama noon ay sobrang mahal daw po ng pata ng baboy. Mas mahal po pala ang laman kaysa po sa pata. Kinilo na nga din po ni Lolo yung pata na in-order ni mama. 2 kilo at 1/4 daw po pala yung bigat nito. At habang pinaplastik nga po ni Lolo ay wag daw po muna dahil ipapahiwa pa daw po ito ni mama sa kanila. Wala naman po kasi kaming matalas na kutsilyo para po panghiwa-hiwa dito po sa buto. Sabi nga po ni mama kung alam lang daw po niya ay yung pata na lang daw po sana sa harap ng baboy ang in-order niya. Malaki din daw po pala ang diferensya. Yung pata daw po kasi nang nasa harap ng baboy ay malaman. Pero next time ay alam na nga daw po ni mama kung ano daw po yung kukunin niya. Okay na nga lang daw po siya dito sa in-order niyang pata dahil malaman naman daw po ito. Hiniwa-hiwa na nga din po ni Lolo ito pong order ni mama. O diba nga po, pagka tigas-tigas nga po ng pagkahiwa. Baka po kasi kapag si mama pa po yung naghiwa-hiwa nito ay Diyos ko, baka iluto niya na lang daw po ng buo yung pata. Sa tigas ba naman daw po ng mga buto nito mga kalabs? At sa wakas nga po ay natapos na rin pong nahiwa-hiwa ni Lolo yung in-order ni mama. At nilagay niya na nga din po ito sa plastic. At pagka-uwi nga po ni mama ay hinugasan niya na nga din po ito ng mabuti. Medyo madami na rin po pala yung isang pata mga kalabs. At malaman na nga din po ito. At pagkatapos nga po itong nahugasan ni mama ng mabuti, ay sinalin-salin niya na nga din po ito sa lagayan. Hiniwalay na rin po pala ni mama yung ipangluluto niya sa patapim. Pati na nga din daw po sa munggo at sa adobo. O diba nga, 3 luto na nga po ito mga kalabs. Nagdagdag din po pala si mama ng kalahating laman mga kalabs. Eto nga po kasi yung inulam po namin
ugali. Iniisip nga daw po ni Mama kung magre-ready-made pa daw po kami ay mapapagastos pa daw po siya. Kaya kumuha na nga lang daw po siya ng kalahating kilo. Tignan niyo naman po yung kadami. Sobra-sobra na nga po sa amin ito. At may pambaon pa nga po si Papa mamaya. O di po ba, nakatipid din po kami kung tutuusin mga kalabs. Pag po kasi binili pa namin ito ay magkano na rin po ito lahat. Sakto nga po pagka uwi ko ay gumagawa nga din po si Mama ng ensaladang mangga. Naku, at eto nga din po yung isa sa pinakagusto ko kapag kumakain po kami. Bagoong sibuyas at yung sukang may sili lang po pala yung nilagay ni Mama dito. Nakakalaway nga po mga kalabs. At nung nahalo-halo ko na nga din po ito mga kalabs ay naghanda na rin si Mama ng mga plato namin. Sa totoo lang ay nauna na nga po akong nagsandok sa kanila. Tignan nyo naman po yung mga pinipili ko mga kalabs. Puro patatas nga po mga kalabs at konting karne din. Di bale na nga pong konting karne lang po ang makain ko basta maraming patatas. Bumangon na rin po pala si Papa mga kalabs dahil ginising na po siya ni Mama. Inaantok-antok pa nga po si Papa dyan dahil uminom nga daw po siya ng cetirizine. Pero dahil kakain na po ay ginising na nga po siya ni Mama para daw po sabay-sabay na rin kami. May pasok pa nga po si Papa mamayang hapon. Tinawag na rin po pala ni Mama yung mga pinsan ko pati si Nanay para sabay-sabay na nga din daw po kaming kumain. Alam niyo na po mga kalabs, mas masarap pa rin po kasing kumain kapag pumadami. Kahit konti nga lang po ang ulam, basta po sama-sama ay mas masaya pa rin pong kumain. Yun lang po mga kalabs, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po. Happy Valentine's Day po ulit sa inyo mga kalabs.